Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na tungkol sa karanasan ni Kaemo. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Sa kulam, kapag naghatid ng sumpa ang isang mangkukulam, ay gumagamit ito ng iilang bagay bilang kasangkapan. Subalit kapag palipad hangin naman, ay lumalapit lang ito sa biktima. Tapos, hahawakan niya lang ito sa kamay, sabay bubulungan, at paililipat na nito ang sumpa sa biktima. Pero kadalasan ay binubulong na lang ito sa hangin. Mahabang tugon pa ni Mang Berto. Ganun lang pala kasimple yun. Ngayon alam ko na. Pero, paano niyo po nakontra ang hatid niyang sumpa sa kaibigan ko? Curious na tanong ko pa kay Mang Berto. Simple lang din ang paraan. Sa oras na nakita mong hinawakan ka niya o kaya tinapik sa balikat, ganun din ang gawin mo sa kanya. Ngunit kabaliktaran nga lang yung gagawin mo para mabaliktad at maibalik sa kanya ang sumpa. Halimbawa, gaya nung nangyari sa kaibigan mo. 3 beses siyang tinapik sa kanang balikat. Kaya dapat 3 beses mo rin tatapikin sa kaliwang balikat yung nagbigay ng sumpa sa kanya. Tapos, sunod mong usalin ang mga katagang ito. Bumasa ng mga mantra si Mang Berto at nakuha ko kaagad ang binanggit niyang mga orasyon. 3 beses mo rin itong sasambitin, tapos makokontra mo na ang sumpa. Subalit ang nangyari nga lang sa matandang iyon ay hindi niya binalik dito ang sumpa, kundi tinanggal niya lang ito kay Buboy. Kilala niya daw kasi ang matandang babae na iyon, kaya hinayaan niya na lang dahil sabi nga niya, pagbati lang daw yung ginawa nito kay Buboy. Parang simpleng pagpapakita lang ng pagsalubong ng lokal sa isang dayuhan. Ganun lang daw ang ginawa nito kay Buboy. Matapos niyang kontrahin ay basta niya na lang itong pinatakas na wala man lang paghingi ng paumanhin kay Buboy. Paano niyo pala natutunan yan, Mang Berto? Ibig ko pong sabihin, yung kaalaman niyong yan. Usisa ko pa rito. Yung ginawa ko ba? Sa kaibigan ko lang din. Binahaginan niya lang ako ng kaunting kaalaman. Tugon ni Mang Berto. Patuloy lang ito sa pagmamaneho habang nag-uusap kami. Kahit halos hindi na nga kami magkarinigan dahil sa ingay ng tambutso ng motorsiklo. Ibig pong sabihin, may kaibigan kayong albularyo? Gulat na sabi ko pa. Bahagyang ngumiti si Mang Berto. Oo naman. Ang totoo niyan, magkababata kami at sabay kaming lumaki hanggang sa magbinata. Ani Mang Berto. Ganun po ba? Ibig sabihin po, magkapareho kayo ng lakas ng kaibigan nyo? Saan ko pa? Tumawa lang si Mang Berto. Bakit po kayo tumatawa dyan? Taas ang kilay ko. Nako, wala lang. Natawa lang kasi ako sa sinasabi mo. Pakatunayan, hindi ko mapapantayan ang lakas noong si Dino. Mas marami siyang kaalaman at natutunan kisa sa akin. Kaya hindi ko maikukumpara ang lakas ko sa kanya. Paliwanag ni Mang Berto na siya namang ikinagulat ko. Nagulat ako at maging sina Lito, Rojo at Buboy ay nagulat rin. Oo, bakit? Kilala niyo ba siya? Tanong ni Mang Berto. Oo naman po, siya po ang gumamot sa kaibigan ko noong mahulog ito sa puno. Ito pong nasa likuran nyo. Tugon ko pa. Ganun ba? Mabuti naman at kilala nyo siya. Nako, pakikumusta nyo na lang pala ako kapag nakita nyo siya uli. Pakisabi, dumalaw rin sa bahay ko at matagal na panahon na kaming hindi nagkikita. Panunuyo pa ni Mang Berto sa amin. Nag-thumbs up lang ako bilang tugon. Sabi nyo po, magkababata kayo, di ba? Pero bakit parang ang bata-bata nyo pa? Samantala yung si Tata Dino, halos uugod-ugod na. Ilang taon na po ba kayo? Tanong pa ni Buboy. Natawa na lang uli ang matandang driver. Nako, bakit? Ilang taon na ba ako para sa inyo? Tanong pa nito na nakangiti, na tila may halong panunodyo. Mahirap po hulaan eh. Siguro po 50 mahigit. Saad ko pa.
Magkaedad lang kami ni Dino, oy. Pero natutuwa ako dahil bata pa rin pala ako sa paningin nyo. Salamat. Salamat sa sinabi nyo. Wika ng nagmamayabang na tricycle driver. Pero ang totoo, nawala ang pagdududa ko sa kanya. Ang kanina'y maangas at balasubas na tingin ko sa kanya ay napalitan ng respeto at paghanga. Kung ganun po, kayo din po yung albularyong sinasabing sumubok na magtaboy sa uko? Banggit ko pa. Bakit ang dami nyo naman yatang alam tungkol sa akin? Mga espiya ba kayo ng mga pulis o mga militar? Wika pa nito. Naku po, hindi. Nabanggit lang sa amin yun ni Lola Esther. Ang totoo nga po, naparito po kami sa lugar nyo para mamasyal. Kaso lang, pinag-iingat kami na huwag masyadong magagala. Gawa nga po ng mga lumalabas na uko rito tuwing sasapit ang gabi. Pahayag ko naman. Ganun ba? Ganun pala ang naikwento sa inyo ni Aling Esther. Pero, sa totoo niyan mga iho, hindi naman talaga ako nabigo sa pagtaboy ko sa mga uko na yun. Ang nangyari lang, lasing na lasing ako noon, kaya hindi ko sila maayos na malabanan. Napakarami nila at talagang mabibilis at maliliksi silang kumilos. Tinyempuhan talaga nilang nakainom ako, saka sila lalabas upang hindi ko sila magawang paalisin. Hindi lang kasi bilis ang meron sa mga uko na iyon kundi matatalino rin sila at mabibilis mag-isip. Sa halip na ikaw ang manglamang, ikaw tuloy ang lalamangan. Ganyan ang mga uko. Mas tuso sila kaysa sa mga duwende at engkanto. Subalit, habang umuusad ang mga araw, ay unti-unti rin silang nalalagas dahil sa paisa-isa ko silang hinahunting. Sa aking palagay nga, isa lang ang natira sa kanila. Pero hanggang sa sandaling ito, ay hindi ko pa rin mahanap kung saan iyon nagtatago. Mahabang litaniya pa ni Mang Berto. Tumango lang ako at sandaling natahimik. Nang makarating na ang tricycle sa maliit na sitio ng San Agustin. Halos 15 minuto rin ang tinakbo ng tricycle bago makarating sa lugar at bumungad sa amin ang dikit-dikit na mga bahay. Nakaramihan ay gawa sa light materials, habang yung iba naman ay simpleng kubo lamang na yari sa pinagtagpi-tagping kawayan, sawali at pawid. Maraming tambay sa paligid, halo-halo na ang mga bata at matatanda. May kanya-kanyang pinagkakaabalahan. May makikitang naglalaro ng baraha, mahjong, meron ding nagsasabong. Samantalang ang maliliit na bata naman ay naglalaro lamang sa gilid ng kalsada. Pumasok ang tricycle sa medyo masikip na eskinita at nagtuloy-tuloy hanggang sa ilang liko pa at narating na din namin ang bahay ng anak ni Lola Esther. Sumalubong sa amin ang isang lalaki na may kargang manok na sa itsura niya pa lang ay parang kasing tanda lang nito ang ama ni Rojo. Nakasuot ng puting sando at fitted na maong na lagpas hanggang tuhod. Naka-fedora hat at may hawak na isang stick na sigarilyo. Tiyuhin pala ito ni Rojo na siyang asawa ni Aling Lourdes. Marahil nakilala niya agad si Rojo kaya dali-dali itong lumapit sa amin. Dala ang panabong na manok nito. Medyo malaki rin ang katawan nito na halatang sanay sa mabibigat na gawain sa bukid o sa bahay. Diyos ko, Rojo! Ikaw na ba yan? Taghoy ng lalaki nang makalapit ito. Hawak-hawak pa nito ang sigarilyo niya, kaya malaya naming nalalanghap ang usok mula dito. Tinapon niya ito kaagad nang bahagyang maubos si Lito, sabay nagpakita ng isang alanganing ngiti sa amin. Oo, ako po ito, Uncle Oscar. Kumusta na po pala kayo? Tanong naman ni Rojo na nakangiti sa tiyuhin. Nako, eto, sa awa ng Diyos, mabuti naman. Nakakaraos din. Teka, sino sila? Mga kaibigan mo ba? Tanong ni Mang Oscar habang ito ay nakatingin pa rin sa amin. Opo Uncle, mga kaibigan ko sila at mga kaklase din. Narito po kami para maglibot-libot. Nagbabakasyon lang po. Paliwanag ni Rojo sa tiyuhin na si Mang Oscar. Ganun ba? Kailan pa kayo dumating ha?
Mukhang pagod kayo lahat sa biyahe eh. Teka, asan nga pala ang mga gamit nyo? Pagtataka pang tanong ng matandang sabungero. Mga ilang araw na po kami nananatili kay Lola. Sa kabutihang palad, ayos naman ang lagay namin doon. Teka, nasaan po pala si Auntie? Tanong pa ni Rojo. Nasa bayan pa iyo, kasama ang pinsan mo. Hayaan mo't uuwi na rin sila maya-maya. Mabuti pa't pumasok na kayo nang makapagpahinga at may paghanda ko rin kayo ng merienda. Wika ni Mang Oscar. Kahit nahihiya ay napilitan na lang kaming sumunod kay Rojo nang pumasok ito sa bakuran ng isang bahay. Nakapagpaalam na rin kami kay Mang Berto at umalis na rin ito agad matapos may baba ang mga gamit namin mula sa tricycle. Simpleng bahay lang ang meron sila Aling Lourdes. Gawa sa semento ang ibaba nito, samantala iyari naman sa kahoy ang itaas. Isang dalawang palapag na bahay na puno ng iba't ibang gamit sa loob. May dalawang lamesa ito na ang isa ay nasa kusina, habang iyong pangalawa naman ay nasa salas. Nakalatag sa ibabaw ang iba't ibang klase ng prutas na mukhang sariwa pa, kahit ilang araw na mula nang mapitas. Iginala ko ang tingin sa paligid at may maliit na TV na nakalapag sa gitna ng istante malapit sa bintana. May nakadisplay na mga stuffed toy sa paligid nito at may mga frame na larawan ng buong pamilya ni Mang Oscar. Napansin kong umakyat si Mang Oscar sa isang hagdanan na gawa sa kahoy, katabi ng kusina, at tinawag niya kami. Pagdating namin sa itaas ay bumungad sa amin ang 4 na kwartong nakahanay sa kaliwat kanan. Malawak ang bawat silid nito at may kanya-kanyang pulang kurtina na nakasabit sa labas ng pinto. Hinatid kami ni Mang Oscar sa unang kwarto sa bandang kanan na siyang magiging kwarto namin at tutuluyan sa loob ng 1 o 2 araw. Nang makapasok ay may 2 foam cot na nakalatag sa sahig na kahoy. May nakatayong 2 aparador sa magkabilaang gilid ng pinto at may isang misita sa tabi ng bintana. Medyo makulay ang buong paligid ng kwarto na talaga namang nakaka-relax tignan, bukod sa ilang gamit sa sulok na tila makaluma na at pinaglipasan na rin ng panahon. Pagkatapos niyong ilagay ang mga gamit niyo, bumaba kayo kaagad ha at ipaghahanda ko na kayo ng merienda. Wika nang nakangiting si Mang Oscar at lumabas na. Nilagay naman ni Rojo ang mga gamit nila sa loob ng aparador, habang ako ay naglakad-lakad upang buksan ang bintana. Pagkabukas ko ay sumalubong agad sa akin ang sariwang hangin, kasabay ng pagtagos ng liwanag sa kwarto at pagsilay ng malawak na bukirin sa likod ng bahay. Nilibot ko ng tingin ang paligid at napansin ko ang maliit na bakana sa ibaba na nakatayo malapit sa isang puno ng mangga. Makikita rin ang mga panabong na nagkalat sa lupa na may kanya-kanyang tali na nakatusok sa paa. Sa bungero pala talaga si Mang Oscar, no? Nakangiti kong bulong sa sarili. Lumapit si Buboy at sumilip din sa ibaba. Wow, ang dami naman yan! Natakam ito nang makita ang ilang hinog na bunga ng mangga. Napailing na lang ako. Uy, Emong! Tapos na kami rito. Hindi mo ba ilalagay ang mga gamit mo sa aparador? Tawag ni Lito sa akin. Napansin kong naipasok na pala nila ang mga gamit sa kabilang aparador at yung damit ko na lang ang natira sa bag. Oo, sige. Ako na magpasok. Kinuha ko na ang bag at nagpasyang sa isang aparador ko na lang ilagay ang mga gamit ko para maitago ko rin ang balaraw at bote ng langis ni Andrea. Matapos makapagligpit ay lumabas kami ng kwarto at sinundan si Rojo na tumagos patungo sa likod ng bahay. Napagkasunduan namin na pumunta sa bakana dahil dito madalas tumambay ang pamilya nila Mang Oscar. May mahabang lamesa dito at talagang maganda ang ihip ng hangin. Maaliwalas at presko ang paligid. Gawa lang sa abaniko ang dingding ng bakana at yari naman sa pawid ang bubong.
May isang duyan sa dulo ng bakana at may mahahabang bench na kahoy sa magkabilang gilid ng lamesa na gawa sa pinagdikit-dikit na kawayan at tabla. Magkatabing umupo sina Buboy at Roho sa isang upuan, habang sa isang upuan naman kami umupo ni Lito. May ilang baso ang nakalatag sa lamesa, katabi ang sausawang sukang paumbong. Konting kalamansi lang at sili ay solved na. May nakalatag na kalamaris at ilang maliliit na lumpia, kaya ayos at suwak na sa tiyan ang merienda namin. "Huwag kang magkakamaling gumalaw dyan ha, kung ayaw mong putulin ko yung kamay mo." Banta ko kay Buboy na kanina pang takam na takam sa pagkain na nakahanda. "Uy, pasensya na, natagalan ako. Wala kasi ako mahanap na yelo eh. Kaya pagtiyagaan nyo na lang itong mumunting inumin na nabili ko." Dumating si Mang Oscar na may bitbit na 1 litro ng soft drinks. Nilapag niya ito sa lamesa at umupo sa tabi ni Roho. Ngumiti lang kami bilang tugon. Binuksan sa kabinuhos ni Mang Oscar ang mga baso at isa-isa niya itong inabot sa amin. Nagsimula na kaming kumain habang maraming kwentuhan ang nagaganap. Napuno ng mga tawanan at hagik-hikan ang loob ng bakana. Hanggang sa hindi na namin napansin ang oras, lumabas muna ako para umihi sa malayo at napadpad sa medyo masukal. May isang puno ng saging sa gilid ng pilapil at dito ako pumwesto. Ngunit habang nasa kalagitnaan ng pag-ihi ay may narinig akong bigla ang pagsitsit sa likuran ko. Nilingon ko ito sa pag-aakalang sinundan ako ni Lito, pero wala akong makita. Kaya naman ipinaggibit balikat ko na lamang ito at nagpatuloy sa pagpapalabas ng tubig sa katawan. Hindi nagtagal ay nakarinig uli ako ng sitsit. Ngunit mas mahaba na ito kaysa sa nauna at tila sa harapan ko pa ito nanggagaling. Sinara ko na agad ang zipper ko at nagpa siyang hanapin ang pinagmumulan noong sitsit. Naglakad-lakad ako sa paligid ng mga pilapil hanggang sa mapadpad ako sa matatalas na talahiban. Hindi ko maintindihan pero may kung anong pumasok sa isip ko at nagpa siyang pasukin ang talahiban. Tanging isang kamay lang ang gamit ko sa paghawi sa nagtataasang damo na nadaraanan ko habang patuloy na hinahanap ang pinagmumula ng ingay. May kung anong kaba rin akong nararamdaman habang tinatahak ko ito. Pagdating ko sa gitna ay may nakita akong isang butas sa gilid ng lupa na kasing liit lamang ng bola ng basketball. Mahaba ang butas na ito at madilim, pero hindi ko kayang sukatin kung gaano ito kalalim. Subalit sa aking palagay ay kulang 100 metro ang lalim nito. Tinanaw ko saglit sina Roho at nakitang patuloy pa rin sila sa pagkikwentuhan doon sa may bakana. Pagbaling ko sa butas ay ganun na lang ang gulat ko nang sumalubong sa akin ang isang mukha ng bata na nakasilip sa madilim na sulok ng butas. "Sus, Mariosep! Sino ka?" Agad akong nabuwal sa lupa dahil sa pagkabigla. Biglang umurong ang bata at pumasok ito sa kasulok-sulukan. Nagtaka ako sa ginawa niya. Kaya gumapang ako agad at nilapit ang paningin sa butas. Sinilip ko doon ang bata, subalit wala akong maaninag dahil masyadong madilim. Ilang minuto ko itong sinisilip habang tinatawag ko siya hanggang sa hindi ko na nga ito makita. Dahil dito, tumayo na lang ako at inayos sandali ang sarili. Pinagpag ko ang duming kumapit sa damit at sa katawan. Tinapunan ko muna ng tingin ang butas bago nagpa siyang bumalik sa may bakana. Habang naglalakad, ay naging palaisipan sa akin ang nangyari. Kung totoo ba o guni-guni ko lang iyon. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko dahil imposibleng may batang maglalakas loob na pumasok sa ganoon kasikip at kadilim na lugar upang maglaro lang. Nakapagtataka din sapagkat bigla na lang itong naglaho
Gayong straight lang naman yung butas at walang pakurba. Wala itong pwedeng likuan o pagtaguan, kaya nakakagulat na agaran na lang itong nawala sa isang kisap mata lamang. Dito ko naisip na may kung anong hiwaga ang butas na siguro kailangan ko na namang imbestigahan. Pagbalik ko ay wala na si Mang Oscar sa pwesto. Tinanong ko si Rojo at ang sabi, may pinuntahan lang ito na kaibigan at babalik din daw agad. Naupo na lang ako sa pwesto ko. Saan ka ba nang galing? Bakit ang tagal mong bumalik? Tanong ni Lito sa akin. Habang pumapapak ng ginabot o chicharong bulaklak, inabot niya sa akin ang baso ko. Umihi lang naman ako. Sabay na pakamot ng ulo. Umihi? Ang ganun katagal? Hirit naman ni Buboy na todo lamon lang din. Napatingin ako sa merienda at halos maubos niya na ito. Pambihira, dito ko tuloy napatunayan na hindi talaga kayang talunin ng hiya ang kasibaan ng tao. Hindi talaga ito mababago kahit saan man mapunta. Sa nakikita ko rin, mukhang nawala na ang pagsisisi niya at unti-unti na rin nagugustuhan ang lugar na ito dahil sa masasarap na pagkaing inihahanda dito. Oo nga, umihi lang ako. Paabot ka ng lumpia. Iniabot naman ito sa akin ni Buboy. Tapos ipinasa rin sa akin ni Rojo ang sausawan. Kumain na muna ako dahil medyo nakaramdam na rin ako ng gutom. Siya nga pala, hindi pa ba dumadating yung tita mo, Rojo? Tanong ko pa rito. Hindi pa eh. Nasa bayan raw. Malamang na malengke lang iyon at may dinaanan pang iba. Tugon naman ni Rojo. Sino ba ang mas matanda sa kanila? Yung nanay mo o si Aling Lourdes? Usisa naman ni Lito. Siyempre si tita. Binata na yung mga anak niya ngayon eh. Bali, may 2 silang anak. Tapos yung babae ang bunso sa kanila. Mga kaidaran lang din siguro natin. Tugon pa nito. Talaga? May mga pinsan kang babae? Ba't di mo naman sinabi agad? Mas napaganda ko pa sana ang pormahan ko. Hinayang na wika ni Lito. Ano ka ba? Pero aaminin ko, maganda siya. Pero baka hindi rin niya kayo magustuhan. May pagka-boyish kasi yun eh. Hindi niya type ang mga lalaki. Pahayag pa ni Rojo. Talaga? May pagkatombo yun? Gulat na sabi ko. Oo, pero mabait naman siya at hindi suplada. Dagdag pa ni Rojo. Subalit diskumpiyado ako sa sinabi niya dahil nakangiti ito. Isa lang ang ibig sabihin nito, kabaliktaran ang kanyang sinasabi. Malamang, tigasin ito at naninipa. Maya-maya ay dumating rin si Mang Oscar na may dala uli na 1 litrong soft drinks. Nilatag niya ito sa lamesa at pinagsalu-saluhan namin hanggang sa bote na lang ang matira. Tuloy pa rin ang kwentuhan namin kahit konti na lang ang mga merienda na nasa harap. Mga tungkol sa ganap sa buhay at iba pang mga bagay na pinagkakaabalahan ang mga pinag-uusapan namin. Hindi nagtagal ay nakarinig kami ng busina ng tricycle sa labas ng bahay. Tumayo si Mang Oscar upang silipin ito na binuntutan naman ni Rojo. Sumunod na rin kami para alamin kung sino ang dumating. Pagkarating namin sa labas ay halos malula ang mga mata naming tatlo nang makita ang tinutukoy ni Rojo na pinsan niya. Sa sobrang puti nito at ganda, ay halos hindi mo aakalaing magpinsan sila ni Rojo. Parang kahawig ito ni Vilma Santos noong bata pa. Makinis at malalabanos ang balat. Payat, katamtaman lang ang taas, pero sexy. Medyo maiksi ang buhok at singkit ang mga mata. Nakasuot lang siya ng white t-shirt na may cartoon character na print at nakamaong na short na navy blue. Napatingin kami sa likuran nito nang bumaba sa tricycle ang isang matangkad na binata. Mukhang ito siguro ang sinasabi ni Rojo na pinsan niyang lalaki at panganay na anak nila Aling Lourdes at Mang Oscar. Masasabing hindi rin ito magpapahuli sa kapatid
dahil talagang pogi na artistahin ang mukha at malaki ang katawan. Suot nito ang black shirt at rip na maong shorts na mukhang rocker band at nakapunk ang buho. Mukhang sunod sa uso pero halatang suplado. Dala-dala nito ang dalawang malalaking bayong at nauna na ito pumasok sa bahay na hindi man lang kami tinapunan ng tingin. Maski si Rojo ay dinaanan lang din na parang hangin. Napailing na lang si Mang Oscar samantalang umiti sa amin si Aling Lourdes. "Oh, ano? Kumusta ang biyahe nyo?" tanong ni Mang Oscar. "Naku mahal, nakakapagod at nakakahilo. Ang bilis-bilis ng driver magpatakbo eh. Sabi ko bagalan lang, pero yun daw ang gusto ng anak mo." Sagot ni Aling Lourdes. Napansin kong medyo kumulo ang dugo ni Mang Oscar at nandilim ang kanyang paningin. Tila yata hindi nagustuhan ang inasal lang panganay na anak. Kaya pumasok ito sa bahay para pagsabihan, pero inawat agad ito ni Aling Lourdes kasabay ng bahagyang pag-iling. "Hindi na talaga titino ang batang yun kung lagi mo na lang siyang kukonsintihin." Galit na sabi ni Mang Oscar. "Hayaan mo na mahal, nakakaya sa mga bisita oh." "Hehe, ito na ba si Rojo mahal? Ang laki-laki mo na ah, at ang gwapo mo rin. Siguradong madami ka ng nobya." Lumapit si Aling Lourdes kay Rojo, saka hinawakan niya ito sa mukha at mga kamay. Lumapit si Mang Oscar sa anak na babae. "Auntie naman." Namumula sa hiya si Rojo. Tumingin sa amin si Aling Lourdes nang nakangiti. Nailang tuloy kami. "Mga kaibigan mo ba sila, iho?" tanong ng ginang. "Opo, auntie. Sila po sina Emong, Lito at Buboy. Mga kaklase ko po sila at narito sila para magbakasyon." Buong pagpapakilala sa amin ni Rojo. "Magandang tanghali po, ma'am." Sabay-sabay naman naming bati. Nagbow din kami bilang paggalang sa ginang. "Natutuwa ako makilala kayo. Siya nga pala, anak ko, si Marie. Marie, halika rito. Patiin mo naman ang pinsan mo, pati na ang mga kaibigan niya." Wika pa ng ginang. "Magandang tanghali sa inyo." Masungit na wika pa ni Marie. Napangiti na lang si Rojo, samantalang napailing naman si Aling Lourdes. Dumiretso na sa pagpasok ng bahay si Marie at umakyat ito sa itaas. Lumapit naman sa amin ang mag-asawa upang humingi ng pasensya sa iniasal ng kanilang anak. Wala po yun." Nahihiyang sagot namin. Teka, kumain na ba kayo? Mahal, bakit hindi mo malang sila ipinagluto?" Wika pa nito, sabay hinampas sa braso ang asawa. "Naku, ayos lang po." Napatigil ako sa pagsasalita. "Katatapos lang po namin magmerienda." Saad nang nakangiting si Buboy. Nakahinga ako ng maluwag sa pag-aakalang kakapalan niya na naman ang kanyang mukha. Pero hindi naman ganoon ang nangyari. Nagpakumbaba si Buboy pero palagay ko, pansamantala lang ito. Habang tinutunaw niya pang maigi ang kanyang mga nakain. Matapos nito ay inaya na kami na mag-asawa na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Pinaupo kami sa sala at doon pinag-usapan ang ilang mga bagay. Matapos ang kwentuhan ay pinaakyat muna kami para raw makapagpahinga. Sumang-ayon naman kami dahil kanina pa nananakit ang mga likod namin sa mahabang biyahe. Nang makapasok ay hiniga ko kagad ang likod ko sa malambot na kama. Mukhang may kaya rin sina Aling Lourdes dahil magaganda ang mga gamit nila sa bahay. Nag-uusap-usap kami habang nakahiga. Nang magulantang kami, matapos paandarin ni Brian ng malakas ang kaset sa kwarto niya. Sa sobrang lakas nito ay dinig na dinig ito sa ibaba, kaya nagsisigaw sa galit si Mang Oscar. At balak yatang akyatin ang anak, pero inawat uli ito ng asawa. "Bakit ba kasi ganyan ang ugali niya? May hinanakit ba siya sa mga magulang?" Curious na tanong ko pa kay Rojo. "Ang totoo niyan, si Kuya Brian, matagal niya na gustong lumuwas ng Maynila.
Pero hindi siya pinapayagan ng mga magulang niya dahil delikadong mag-isa lang siya. Sagot pa ni Rojo. Bakit naman delikado? Malaki na siya, di ba? Tanong ko naman. Ay, wala ka talagang alam, Emong. Nagkalat kasi doon ang mga kriminal sa bansa. Kaya mamimiligro ang buhay mo kung wala kang alam sa kalakaran nila roon. Wika ni Lito. Kalakaran? Ano naman yun? Inusenting tanong ko pa. Tama si Lito. May kaugalian at patakaran na sinusunod ang mga gang. Kapag nakapasok ka sa barangay nila, bibinyagan ka nila agad. Halos lahat na yata ng kriminal, mga masasamang loob at mga halangang kaluluwa ay naglipana doon. Lalo na kapag nalamang probinsyano ka. Siguradong pagtitripan ka talaga. Mahabang paliwanag ni Rojo. Maya-maya ay humina na rin ang pagpapatugtog ni Brian ng kaset hanggang sa napalitan na lang ng gitara ang pinapatugtog nito, ngunit mahina lang din. Nasa kabila lang ang silid ni Brian at Marie na magkatabi ito habang yung kwarto naman na mag-asawa ang nakadikit sa amin. Mapapansing tahimik lang ang silid ni Marie. Wala akong naririnig na ingay maliban sa ingay ng gitara ni Brian. Sa umpisa ay akala ko mahinhin at mahiyain si Marie, ngunit nagkamali ako. Sagad pala sa buto ang pagkaamasona nito at tila mabilis mambugbog ng lalaki kapag hindi nasakyan ang ugali mo. Pero sa napansin ko, parang may pagkakahawig sila ni Glenda at kung susumahin, mas angat ang ganda niya at karisma kumpara doon sa crush kong si Glenda. Pagdating naman sa ugali, may similarities din sila. Subalit sumobra nga lang si Marie dahil hindi ito mahilig makipag-usap sa mga lalaking nakapaligid sa kanya. Maging kay Rojo nga ay madalang makipag-usap ito. Malay ko lang din dahil nasa tabi niya kami kaya nahihiya o kaya naman dahil hindi talaga sila close na magpinsan. Isang oras ang makalipas ay pinababa na rin kami ni Aling Lourdes at kakain na raw ng tanghalian. Habang kami ay nakaupo sa mahabang lamesa, ay tahimik lang ang lahat. Tahimik lang na kumakain sina Brian at Marie, habang sina Aling Lourdes at Mang Oscar naman ay mapapansin ang sweetness nilang mag-asawa. Nakakainggit ah. Sana ganito din ang asawa ko sa akin paglaki ko. Wala akong poproblemahin kapag ganun. Uwi ka ako pa sa aking isipan. Naputol ang pagpapantasya ko nang lumakas ang pagnguya ni Buboy. Taragis, hindi ba ito marunong magpigil? Daig ba ang baboy kong mumuya eh? Pawis na pawis pa ang loko. Halatang sarap na sarap sa kinakain. Huy, pwede ba? Pakahinaan mo pagkain mo. Para kang humangat kat ng yero eh. Bulong ko pa kay Buboy. Nasa tabi ko kasi siya, kaya madali ko lang naihatid ang aking pakiusap. Tumango naman ito at sinabing susubukan niya raw na hinaan. Sinaway ko ito pero ayaw talaga makinig ng loko at tupagin ko na lang daw ang pagkain ko kung ayaw ko raw na pati iyon ay idamay niyang kainin. Pampihira, saan ba ito'y pinaglihi? Naiwan ba ang hiya niya sa bahay nila? Bulong ko uli sa sarili. Halos mabatukan ko na siya dahil naiilang at naririndi na ako sa ingay ng kanyang pagkain. May narinig akong humahagikik at nakita kong mahinang tumatawa ng palihim si Marie. Nahalina ako sa tawa niya. Mas maganda pala ito kapag nakangiti, sapagkat litaw na litaw ang malalim na piluka niya sa pisngi na bagay sa singgit niyang mga mata. Nahuli niya akong nakatitig sa kanya, pero di lang siya kumibo at nagtuloy lang sa pagkain. Kaya pala pinapatahimik mo ako dahil nadidisturbo ka sa pagtitig sa kanya, no? Mapang-asar na bulong ni Buboy. Namula naman ako sa hiya, kaya siniko ko ito sa tagiliran. Medyo napalakas kasi ang pagkakasabi niya, kaya hindi ko maiwasang mailang nang dumako sa akin ang tingin ng mga magulang ni Marie. Subalit para ma-rescue ako sa kahihiyan na dala ni Buboy, ay sumabat si Rojo at iniba agad ang usapan. Nakahinga ako ng maluwag nang maagaw niya
ang atensyon ng dalawa. Nagtanong ito ng kung ano-ano. Kahit kailan, pahamak ka taba. Lagot ka talaga sa akin mamaya, sabi ko pa sa sarili habang napakatalim na nakatitig kay Buboy. Napansin kong tahimik rin si Brian. Seryoso lang itong kumakain sa kabila ng naririnig. Maya-maya ay tumayo na siya at iniwan na ang kinakain. Nahahalata niya siguro na nakatingin ako sa kanya kaya na bad trip ito. Oh, Brian, anak, hindi mo inubos ang pagkain mo? Anang ginang. Busog na ako, magpapahinga na ako. Sagot pa nito na agad nang umakyat sa itaas at tila magkukulong na naman sa kanyang silid. Napailing na lang uli ang kanyang amang si Mang Oscar. Roho, saan nyo balak mamasyal? Gusto nyo bang maligo sa dagat? Tanong bigla ni Aling Lourdes. Gusto ko kasi ipakita sa kanila ang magagandang tanawin doon. Magalang na sagot ni Roho sa tiyahin. Sa Chocolate Hills. Maganda nga pasyalan yan. Pero mag-iingat kayo doon ha. Agahan nyo ring umuwi. Huwag magpapaabot ng gabi. Bilin pa ni Aling Lourdes. Opo, makakaasa po kayo, auntie. Sang-ayon naman ni Roho. Dahil po ba sa madalas magpakita ang mga uko? Sabat naman ni Lito. Napatigil sa pagkain ng mag-asawa at nagkatinginan sandali sa isa't isa. Pati si Marie ay napahinturin at sumapit ang kutsara sa bibig niya nang marinig ang salitang uko. Hindi sa tinatakot ko kayo mga iho ha, pero iyon ang unang dahilan kung bakit kayo pinag-iingat ng asawa ko. Alam nyo kasi, ilang kabataan na ang nawawala simula nang lumitaw dito ang mga iyan. Sagot ni Mang Oscar. Ibig po bang sabihin, totoo talaga ang usap-usapan na iyon? Saan ko naman? Oo, totoo yun. Kaya nga, magtatakip silim pa lang, agad nang nagsasara ng mga bintana at pinto rito ang mga tao. Saka lumilitaw ang uko sa oras ng pagdilim ng gabi. Tinignan ko saglit si Marie at napansing bahagyang nanginig ito. Saan po ba nanggaling ang mga uko na yan, Aling Lourdes? At ano po ang ginagawa niya sa mga nahuhuli niyang tao? Seryosong tanong naman ni Buboy sa ginang. Sa aming paniniwala, kinukuha ng mga uko ang mga muka ng mga bata at pinapalit ito sa sarili niyang pagmumuka para magbuka silang maamo at manatiling bata ang itsura. Pero madalang lang silang mabiktima ng mga bata ngayon tuwing nagpapalit lang sila ng anyo. Maiksing paliwanag ni Aling Lourdes. Parang ahas po pala, auntie. Sambit naman ni Roho. Madalas, mahihinang babae lang ang pinupuntirya nila at kinakain nila ang laman loob nito. Tapos, iniiwan lang sa daan na parang mga basura. Dagdag pa ng ginang. Nakakatakot naman pala sila. Wika naman ni Buboy at Lito. Tumayo bigla si Marie at iniwan ang pagkain sa lamesa. Oh, Marie, busog ka na rin ba? Tanong naman ni Aling Lourdes. Magpapahinga na po ako. Sagot nito tapos umakyat na rin sa itaas. Napansin kong nanginginig pa rin siya at mukhang hindi na nakayanan ang takot na nararamdaman. Sa nakikita ko ay may karanasan siguro ito at na-trauma nang maging malaking impact sa kanya ang nangyari. Hindi ko man nababasa ang naiisip niya pero sa tingin ko, iyon ang pinalalabas ng kutob ko batay sa kanyang naging reaksyon. Gusto niyo bang ipahatid ko na lang kayo kay Oscar? Sambit bigla ni Aling Lourdes kaya dito natuon ang pansin ko. Naku, wag na po auntie. Kabisado ko naman papunta roon. Baka makaabala lang kami kay Tito. Tanggi naman ni Roho. Ay, ano ka ba iho? Kailan ka ba nakaabala sa akin? Loko ka talagang bata ka. Ihahatid ko na kayo. Okay lang yun. Saway ni Mang Oscar habang nakatingin sa pamangkin. Namula tuloy sa hiya ang mahiyaing si Roho at napayuko na lang. Nagtawanan ng mag-asawa sa inosenteng inasal lang kanilang pamangkin. Naging mabilis ang paglipas ng oras kaya naging madali rin ang paglamon ng dilim sa liwanag.
Unti-unting lumubog ang haring araw sa kanluran habang binabalot ng dilim ang buong kalangitan. Kasabay nito ang pag-ihip ng malamig na hangin na dumadalaw sa tahimik na gabi ng Barrio San Agustin. Pasado 8:00 ng gabi, katatapos lang namin maghapunan noon at naghahanda na sa pagtulog. Subalit habang umiihip ang malakas na hangin sa labas, ay may naririnig kaming mga tunog na lubhang kakaiba sa aming pandinig, na nagmistulang huni o sipol lang kung anumang hayop sa paligid, na siyang agarang naghahatid ng dobleng katatakutan sa mga kasama ko sa bahay. Sa sobrang takot ay halos papayakap na sina Buboy at Lito sa akin. Samantala si Rojo naman ay kalmado lang sa tabi. Pinakikinggan niya lang maigi kung saan nanggagaling yung tunog at walang ano-ano'y sumilip siya sa bintana. "Uy! Ano bang ginagawa mo? Huwag mong gawin yan!" Saway ni Buboy sa pag-aakalang bubuksan ng malaki ni Rojo ang bintana. Suminya si Rojo na tumahimik tapos sumilip na siya. Pero di pa man nagtatagal ay biglang napaurong sa takot si Rojo mula sa bintana. Nang tila may kung anong bagay siyang nakita sa labas. Nagtaka sina Buboy at Lito nang unti-unting manginig sa kaba ang katawan ni Rojo. "Uy, may nakita ka ba sa labas? Bakit parang takot na takot ka? Sabi ko sa iyo huwag mo nang bubuksan." Tanong ni Buboy. Hindi sumagot si Rojo at tulala lang ito na itinuro sa amin ang butas kung saan siya sumilip. Dahil sa takot at kaba ay hindi magawang lapitan ng dalawa ang siwang, kaya ako na ang lumapit upang tignan o alamin kung anong meron sa labas. Subalit pagkasilip ko pa lang sa butas ay napaurong ako agad nang sumalubong sa akin ang isang mukha ng maitim na nilalang na nakasilip din sa butas. "Lintik! Ano yun?" Napamura tuloy ako bigla dahil hindi ko inaasahan na iyon ang tatambad kaagad sa akin. Akala ko pa naman nakakita lang ng multo si Rojo sa malayo, pero nagkakamali ako. Isa pala itong mapangahas na nilalang na hindi ko matukoy kung ano. Ang nakapagtataka ay nasa ikalawang palapag kami ng bahay, kaya paano ito nakasilip sa butas? Gayong wala namang veranda o balkonahe ang bahay. Hindi kaya nakalutang lang ito. Naalala ko ang punyal ni Tata Dino, kaya kinuha ko ito sa loob ng kabinet. "Uy, ano ginagawa mo dyan, Emong? Ba't may dala ka niyan?" Nagtaka si Buboy. Hindi ko ito pinansin. Sa halip, binuksan ko agad ang bintana. Subalit hindi ko na naabutan pa ang nilalang. Napansin ko na lang na parang may tumalon at lumikha ito ng kaluskos sa may halamanan. Tinignan ko ang butas at may nakita akong marka ng kuko sa paligid. Naisip kong baka dito siya kumapit para makasilip sa kwarto. Sinara ko na ang bintana at lalabas na sana nang maisip na baka magduda ang mga kasama ko kung magpapadalos-dalos ako sa aking gagawin. "Ano ba kasi yung nakita mo?" Natatakot na tanong pa ni Buboy. "Isang nilalang na hindi ko matukoy." Naging maikling sagot ko lang dahil ayokong mas lalo pa silang matakot. "Huwag niyo sabihin uko na ang isang iyon," sabat naman ni Lito. Hindi ko pa masasabi dahil medyo kakaiba ang kanyang itsura Pero sa palagay ko, mas mabuting matulog na lang tayo. Mas kailangan natin yun. Sagot ko kay Lito. "Pambihira! Paano naman kami makakatulog niyan? Baka bumalik yun mamaya. Tapos bigla tayong hilahin sa butas." Tila nagsisisi si Buboy na sumama pa rito. "At paano ka naman kakasya sa butas na yan? Ang laki kaya ng tiyan mo hindi ka kakasya." Medyo sarcastic na pagkakasabi ko pa. Natahimik si Buboy at hindi na nagsalita. "Saan mo naman nakuha yan?" Tanong naman ni Lito habang tinitignan ang kakaibang patalim na hawak ko. Ito ba? Wala lang ito. Isang plastic na bigay lang ni Tata Dino para panakot sa mga espiritu." Palusot ko pa rito.
Plastic ba yan? Parang totoong totoo eh. Patingin nga. Halatang hindi kumbinsido si Lito. Noong akmang hahawakan niya na, ay binaligtad ko kagad ang talim. Tapos mabilis na hiniwa sa kaliwang palad ko. Sa bilis na pangyayari ay di nila napansin na nakabaliktad iyon. Oh, ano? Naniniwala ka na? Sabay wasiwas at natakot naman si Lito. Napaatras ito pero matalim ang tingin sa akin. Tara na, matulog na tayo. Mukhang sa tingin ko, hindi na babalik yun. Wika ni Rojo na nahimasmasa na. Oh, ano? Magsisiksikan tayong lahat dito? Tanong ko kay Rojo. Umiling siya at hinila ang foam cut kaya nahati ito sa dalawa. Nilatag namin ito sa sahig. Habang yung isa naman ay naiwan lang sa kubrikama. Nag-unahan si Buboy sa baba at doon balak matulog, kaya wala kaming choice ni Rojo, kundi sa kama na lang mahiga malapit sa bintana. 3 maliliit na lampara ang nagbibigay sa amin ng ilaw sa kwarto, subalit kahit ang liwanag na iyon ay hindi kayang tibagin ang kaba at takot na nararamdaman ng mga kasamahan ko. Dahil sa sobrang tahimik ng gabi, ay pamasid-masid sila sa paligid. Hindi makatulog at tila mas nanaisin pang magpuyat kaysa sa pumikit. Natatakot na biglang pumasok ang nilalang habang sila'y tulog. Tapos isa-isahin silang pagsasakmalin at gutay-gutayin. Hindi ko naman sila masisisi kung bakit sila natatakot. Dahil natural lang iyon kapag nakaranas ka ng mga nilalang na sa hinagap ng panaginip hindi mo nakaengkwentro. Rojo, sa tingin mo kaya naramdaman din nila yun? Tanong ko kay Rojo, pero narinig ito ni Buboy at Lito. Sinong nila naman ang tinutukoy mo? Usisa ni Buboy. Yung mga kasama natin dito sa bahay. Sagot ko naman rito. Palagay ko naman alam din nila yun, pero tahimik lang sila at pinagkikibit-balikat na lang ang nangyari. Sanay na siguro. Ikaw ba naman ang dalawin ng ganong ingay? Sigurado magpapatay malisya ka na lang. Paliwanag naman ni Rojo. Hindi na ako nagtanong kasi sa bagay may punto rin naman siya. Talagang hindi mo na mapapansin ang mga magpaparamdam kapag palagi ng ganon ang nangyayari. Gayon pa man, hindi pa rin maialis sa isip ko ang mukha ng nilalang na aking nakita. Tumatak pa rin sa isipan ko ang nakakakilabot niyang itsura, ang kulubot niyang mukha, mapupulang mata, at mga ngipin na kasing tulis ng ngipin ng pating. Mukhang ganun din ang naramdaman ni Rojo. Kaya napapansin kong tila aligaga ito sa paghiga, hindi mapakali at parang balisa. Mukhang kinakabahan pa rin ito dahil first time niyang makakita ng ganong klaseng nilalang. Gusto ko sana siyang kausapin para humupa naman kahit papaano ang takot niya. Ngunit tumagilid dito ng higa kaya nakaharap na ito sa dingding. Dahil dito, hinayaan ko na lamang siya. Baka makalimutan niya na lang din iyon at mawala sa kanyang isipan. Tinago ko sa ilalim ng unan ang patalim at pinikit ko na ang mga mata. Dahil na rin sa pag-iisip ko, kaya nakaidlip na ako. Nawala na ako ng kamalayan sa paligid at diretso nang nakatulog. Ilang oras ang nakalipas ay nagising akong dilaw pa rin ang liwanag sa kwarto. Mukhang hating gabi pa siguro, kaya sinubukan ko uling umidlip. Kaso, nabulabog ako sa mahinang ingay na nanggagaling sa bubong. Sunod ang ilang mararahan na kaluskos na dahan-dahang dumadaos-dos hanggang sa isang bagay ang nahulog sa lupa. Napabangon ako. Nakuha ko ang patalim sa ilalim ng unan. Sinipat ko sandali si Rojo at mahimbing itong natutulog. Medyo mabigat ang pakiramdam ko, pero sinubukan ko pa rin tumayo. Dahan-dahan ako lumapit sa bintana at bahagyang sumilip sa siwang. Pero laking gulat ko nang makita uli ang nilalang. Nakatingin din ito sa butas kung saan ako nakasilip. Mukhang malakas ang pakiramdam nito, kaya alam niyang may nagmamasid din sa kanya sa malayo.
Dahil dito, nagpasya akong lumabas ng bahay para harapin na ito. Dinala ko rin ang bote ng langis ni Andrea para kung sakaling kailangan kong alisin ang amoy ko ay magagamit ko ito. Maingat kong binuksan ang doorknob sa main door ng bahay, kaso nakalak ito ngayon at mukhang kailangan ng susi para mabuksan ito. Kaya pumunta ako sa kusina para silipin kung nakalak din ba ito. Pagkapihit ko pa lang ng siradura ay laking tuwa ko nang agad iyong bumukas. Dahan-dahan ako lumabas ng bahay at maingat na isinara ang pinto. May napansin akong isang silhouette na bumaba sa hagdan. Dahil masyadong mabilis ito, kaya hindi ko na lang pinansin. Sa tulong ng maliwanag na buwan ay hinanap ko sa paligid ang nilalang. Sinuyod kong maigi ang likod bahay, baka nagtatago lang ito sa sulok. O kaya kinukubli ang sarili sa madidilim na bahagi. Pero dahil nga sa may kaliitan din ito, ay mahirap itong makita kung hindi mo masyadong susuriin. Kaya mas lalo ko pang ini-adjust ang paningin sa paghahanap sa paligid. Tinignan-tignan ko ang mga bahay ng mga panabong na manok, kaso wala ito doon. Sinubukan ko rin siyang hanapin sa bakana, baka doon ko makita. Pero ilang minuto na akong naghahanap ay wala pa rin akong matagpuan. Halos nahalugog ko na ang buong paligid ng bahay pero wala talaga. Ang bilis niyang nakatakas at ang bilis niya ring nawala. Nagpasya na akong bumalik sa bahay dahil medyo lumalamig na rin sa labas. Subalit habang papasok na ako ay may isang anino ang biglang dumaan sa gilid ko. Napakabilis nito at sa sobrang bilis ay parang sa isang kisap mata ko lang ito nakita. Nilingon ko ito at hinanap sa paligid. Ang bilis na naman niyang nawala. Dahil hindi ko na ito makita ay sinundan ko na lang kung saan siya dumaan. Pansamantala po muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 49. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.